Sabi ng Diyos huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Ayun, mga iskultura. Nakawangis ng anumang anyo sa taas sa langit, sa ibaba sa lupa, o sa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Napakaliwanag na yan Ano pa ba papaliwanag mo dyan? Bawal nga yukuran yan Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan ng Diyos ang sumaating lahat, mga kapatid, at magandang araw po sa lahat ng ating mga panauhin sa iba't ibang dako ng ating pong ginagawa ngayong ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. At makakaugnay naman natin ang ilan pong mga remote points na mabibigyang daan ng kanilang mga katanungan sa mai-accommodate po ng ating allotted na oras para sa ating isinasagawang itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. At minsan pa, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin para po tayo ay makapagbahagi ng ating mga pananampalataya sa ating pong mga kapwa-tao, na ito ay isang bagay na napapanahon na ating pong mapag-usapan. And hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik para tayo po ay makapagsimulang agad. Ipinagkakaloob na po namin sa inyo sa ating isinasagawang ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition, ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw mga kababayan sa lahat ng mga lugar na nakaugnay ngayon sa atin. Ang atin pong pag-asa mga kababayan, ang mga tanong ng tao mula po noong nagsimulang mangaral, halos ang tanong po naman ng tao, halos pare-pareho lang. Kahit saang lugar sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa, napatunayan kung halos pare-pareho. Kung meron mang kaunting pagkakaiba, ang mga tanong ay in essence, halos pare-pareho po ang tanong ng mga tao. Iyon ay dahil po sa isang katotohanang hindi maitatanggi na hindi po lahat ng nagbabasa ng Biblia at hindi lahat ng nagtuturo ng Biblia ay nakakarating doon sa pagkaunawa na kailangan para matutuhan yung katotohanang nasa Biblia. Sinasabi yan doon sa ikalawang Timoteo, sa Kapitulo 3, ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa 3:7, ganito, na laging nagsisipag-aral at kailan paman ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. In English it says, Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. precisely need is the knowledge of the truth. Ang kailangan natin ay yung kaalaman sa katotohanan. Merong mga taong laging nagsisipag-aral, sabi ng nakalagay sa Biblia, at kailan pa man ay hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Yun po salitang laging nagsisipag-aral. Ang sabi sa English, ever learning. Ang ibig po sabihin nun ay continuously nag-aaral sila ng Biblia. Doon sa Revised Standard Version, ang sabi po'y ganito, Who will listen to anybody and can never arrive at a knowledge of the truth. meron pong ganong mga tao who continuously listen at ang masama ay to anybody. Kahit kanino nakikinig, pero hindi nakakarating sa kaalaman ng katotohanan. Yun po ang isang nangyayari na hanggang sa ating panahon ngayon ay totoo. Na maraming nagba-Bible study, nag-aaral ng Biblia, mga pamantasan, gaya ng tinatawag nilang mga seminary schools, mga theological schools, schools of religion, halos lahat ng relihiyon may mga eskwela. Pero yung pagkaalam dun sa katotohanan
hindi po nagaganap sa marami. Maraming ligaw sa katotohanan. Kaya sa puntong yan, dapat i-consider natin ang ating sarili, isipin natin, kasama ba tayo dun sa mga taong nakakaalam ng katotohanan o doon sa mga taong hindi nakakaalam ng katotohanan kahit mag-aral ng mag-aral? Ano po ang dahilan nito? Doon sa 4:11-12 ng Marcos, ganito po ang nakasulat doon. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapwat sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang kung magsitingin sila'y mga kakita at huwag mamalas, at kung mga kinig sila'y mga karinig at huwag mga kaunawa, baka sakaling sila'y mangagbalik loob at patawarin sila. Kung atin pong papansinin yung talata, sabi niya ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad nung unang 100 taon, sa inyo ipinagkaloob makaalam ng hiwaga, yung knowledge, yung kaalaman, kaloob po yun eh. It is not acquired by any human, by himself, by his own effort. Unto you it is given. It is given. So it is an act of God giving the understanding and the knowledge about the mysteries of the kingdom of God. Isa pong itong bagay na hindi po nakukuha ng tao sa sarili niya, kaloob ng Diyos ang maunawa mo yung kanyang salita. Kaya po maraming tao, mag-aral man ng mag-aral, kundi naman pinagkalooban ng Diyos ng salita, para lang tayong singer. Mahilig ka sa kanta, meron pong mahilig sa kanta pero ayaw ng kanta sa kanya. Meron naman, may kaloob talaga na magandang kumanta, maganda ang boses, mahusay tumyempo. Meron ganun talaga eh. Ang tao po, kung mapapansin nyo, ang kalakaran ng buhay, mga kababayan, may mga pagkakaloob ang Diyos. Ang isa sa mga pambihirang kaloob ay yung makaalam ng mga salita ng Diyos. Hindi po ito nakukuha sa seminaryo. Kaloob po ito. Ang mga apostol nga hindi naman nag-aral pero naunawa nila ang salita ng Diyos. Basahin po natin ang Gawa 4:13. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangapagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Yon, si Pedro po at si Juan, pangunahin sa mga apostol, walang mga pinag-aralang tao, mga mangmang kung pag-uusap ay pangsanlibutan. Hindi sila inhinyero, hindi sila doktor, hindi sila arkitekto, hindi sila abogado, wala silang pinag-aralan. Pero dahil nakasama sila ng Panginoong Hesus, ipinagkaloob sa kanila yung pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya kaloob po talaga yan Basahin nga natin yung 19 ng Mateo, kapatid na Daniel, 19:11. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Ayon. Ang salita ng Diyos hindi makukuha na dahil gusto mong makuha o kaya basa ka ng basa ng Biblia o kaya lagi kang aral ng aral. Hindi po doon nakukuha yon mga kababayan. Kaloob po yon. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Kaloob po ng Diyos na ang salita ng Diyos ay maunawa ng isang tao. Kaya po tayo ay nagsisikap, mga kababayan, na yung atin namang naintindihan sa Biblia, na alam nating katotohanan, hindi naman matututulan,
ay gusto nating maibahagi sa inyo. Umpisa na tayo, mga kapatid. Opo, kapatid na Eli, at puntahan po natin ang lugar ng Doha, Qatar. Nandun si kapatid na Andy Perlada at ang ating pong mga panahon. Go ahead, Qatar, please. Opo, kapatid na Daniel, sa araw pong ito ay ang magtatanong po rito ay si Mr. Josepino Lim. Siya po ay 31 years old, isa po siyang Katoliko. Ang akin pong katanungan lang po ay kung totoo po ba ang venial sin at ano po ang pinagkakaiba nito sa mortal sin. Yun lang po. Totoo na mayroong kasalanang mortal o ikamamatay. Kumbaga, mabigat na kasalanan, ang ibig sabihin ng mortal sin, walang patawad. Meron namang kasalanang napapatawad. Yun ang tinatawag naman ng Katolikong venial sin. Basahin natin ang 5:16 ng unang Juan. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Pagka ang isang kasalanan ay hindi ikamamatay, idadalangin sa Diyos para hingi ng tawad, para bigyan siya ng buhay. Meron namang kasalanang ikamamatay, yung mortal, hindi na dapat idalangin. Totoo yan, merong mortal, merong venial sin. Ang tawag ng Katoliko, mortal at saka venial. Sa Biblia, ang tawag dyan, sin unto death, ang sabi dun sa English, and sin which is not unto death. Yun ang tawag sa Biblia. Ngayon, yung mga taong masasama, ang Diyos na nakakaalam po anong gagawin sa kanila. Pero para ipanalangin mo pa, magpamisa ka pa, para alisin daw sa purgatorio, wala na po sa Biblia yon. Kung totoo man na may kasalanang ikamamatay, dapat yung mga ganon, tinitiwalag yon sa tunay na iglesia. Pagka sumasadya na, itinitiwalag na 3 ng Tito. Pakibasa, kapatid na Daniel, ang versikulo 10. Ang taong may maling pananampalataya, pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Tapos ng una, 2 saway, 3 na, takwil mo na. Bakit? Ayaw magbago, ayaw sumunod Pinapatiwalag na yon, 5:13 ng unang Korinto. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. Pagka masamang tao na, ayaw nang magbago. Talagang talamak ng ayaw sumunod sa Diyos. Alisin nyo na sa inyo, tiwalag mo na. Naintindihan mo, kapatid na Joselito? Opo, brother. Maraming salamat po. Salamat din. Kasiyahan ka nawa ng Panginoon. Salamat po. At punta naman tayo ng Bukidnon sa Don Carlos. Sama po natin doon natin mga panauhin. Go ahead, Bukidnon, please. Ang tanong ko po ay ganito. Maliligtas pa din ba ang tao kahit di siya umalis sa iglesyang kanyang kinaamitan sa ngayon? Dahil doon sa iglesyang yun, doon ito nagbago. Dating masama at doon siya nakakilala ng Diyos. Dahil mabait daw ang pastor, kahit mali-mali ang turo sa mga miyembro. Ano po ang masasabi ng Biblia patungkol dito? Alam mo, si Pablo ang apostol, kapatid, nasa relihiyon siya ng mga Hudyo. Nung makita niyang mali yun, umalis siya ron. Kahit na yung kanyang mga magulang, mga kababayan niya, mga kamag-anak niya, ay taga roon sa relihiyon ng Hudyo, nung makita niyang mali, umalis siya ron Basahin natin yung 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos,
at ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya, na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Alam mo, sabi sa Biblia, si Pablo dati nasa relihiyon ng mga Hudyo. Pero tinawag siya ng Diyos, umalis siya sa relihiyon ng mga Hudyo. Naging apostol siya sa iglesia ng Diyos. Basahin natin ang unang Korinto 1:1-2. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Mula sa relihiyon ng mga Hudyo, naging tagapagturo siya sa iglesia ng Diyos. Kaya umalis siya doon sa relihiyon na yon. Bagaman si Pablo sa mga relihiyon ng mga Hudyo, wala siyang kapintasan sa kautusan. Sumusunod siya sa lahat ng kautusan ng iglesia nila o ng relihiyon niya. Pero nung makita niyang mali, umalis siya ron. Utos kasi ng Diyos umalis sa mali. Kahit nasabihin mo pang ang babait nung mga taong kasama mo, ay mabait lang pantao, sabi ng Diyos yun sa unang Korinto, sa Kapitulo 1, ang sabi ng Diyos sa 19, Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. kasing mababait, mabait lang pantao sa nakikita mo. Pero yung kalooban, nakikita ng Diyos, hindi naman tunay na mabait, nagpapakunwari lang. 16:15 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, kayo ang nag-aaring ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao, datapwat nakikilala ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Meron palang mabait, dakila sa mga tao kasi nagpapakitang tao, mabait siya. Pero kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Merong mabait pakitang tao. Kung yun ang pagbabatayan mo, kaya ka magrirelihiyon, mali ang batayan mo. Kasi bait-baitan lang pala, nakatago. Pagka bait-baitan lang, hindi batayan yon ang sa relihiyon. Pagka nakita mong mali, kahit pa mabait pa, kahit ako mabait, halimbawa, mabait ako. Palagay mo, mabait ako, mali naman turo ko, lumayas kayo. Huwag kayong sasama sa akin. Kasi yun ang nakasulat, 16:17 ng Roma. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Sabi ni Pablo, tandaan nyo yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi, mga katitisuran, laban sa aral na inyong napag-aralan. Sa makatid, ang napag-aralan ng mga Kristiyano nung una, yung aral na totoo, merong nagtuturo, mali dun sa aral na yon. Laban dun sa aral na napag-aralan nila. Sabi ni Pablo, humiwalay kayo sa kanila, lumayo kayo sa kanila, magsilayo kayo. Sapagkat ang mga gayon hindi naglilingkod kay Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Ang pinaglilingkuran yung sarili nilang pakinabang at interes. Pinapahiwalay ka ron. Dapat humiwalay ka doon sa mali, kahit pa sabihin nilang mabait sila, pag mali, aalis ka sa mali. Yun ay nakasulat sa maraming talata sa Biblia. Pag mali, dapat umalis ka. Sa 6:17 ng 2 Korinto, sa Cebuano, pakinggan mo Tungod niya na, manggula kamo sa taliwala nila, ug managpamulag kamo.
nagaingon ang Ginoo, ug dili kamo maghilabot sa mahugaw, ug pagadawaton ko kamo. Ayon. Magsialis kayo sa kanila, mga sihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong hihipo sa mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Pag nakita mong mali, dapat umalis ka. Kasi pag hindi ka umalis sa mali, maiimpyerno ka, sinasadya mo na. Nakakita ka na ng totoo, tapos diyan ka pa rin sa mali, fanatismo na yon. Panatiko ka na lang, hindi ka na relihiyoso. Kumbaga, sarado na isip mo. Hindi ka magiging dapat sa Diyos. Pag alam mo ng mali, doon ka pa rin. Mali po yun. Sana naunawaan mo, kapatid na Mark, ang sagot sa tanong mo. Maraming salamat po, Brother. Okay po, at salamat po sa Diyos sa mga taga dyan sa Bukidnon. Lipat tayo ng Negros Occidental, Valladolid. Go ahead, Negros Occidental, please. Brad, may pamangkotan ko. Ang tao bala nga kung damo na siya sang kasalanan, may tsansa ko bala siya nga maluwas sa iyang mga kasalanan. Ngara na siya sa nagakahilapit sa iya kamatayon. Napatawad mo pa siya, Brad, sa Ginoo. Alam mo, kapatid, kumporme sa sitwasyon ng tao. Kung halimbawa, hindi niya alam ang aral ng Diyos, at dahil sa hindi niya alam, wala siyang pananampalataya, maaaring mapatawad siya ng Diyos, maawa ang Diyos sa kanya. Pero kung alam niya yung aral, narinig niya na yung totoo, ayaw niya na sumampalataya, ayaw niya na sumunod, binigyan siya ng chance o ng pagkakataong sumunod, ayaw niya, ay iba yun. Tingnan mo yung magnanakaw na nakatabi ni Kristo sa krus, yung nasa kanan, naligtas yun tinanggap ni Kristo. Kasi kahit na siya'y magnanakaw, masamang tao siya, hindi siya nakapagsisi nung mga nakaraang panahon. Kasi wala siyang alam wala siyang alam, di niya kilala si Kristo. Pero nung makilala niya, sa krus na lang sila nagkita, sumampalataya siya kay Kristo. Kaya napatawad siya sa kanyang kasalanan. At natanggap siya ni Kristo. Pero yung isang magnanakaw sa kaliwa, hindi natanggap yon kasi hindi sumampalataya. Kaya ang kailangan, kapatid, pagka nakakita ka nung katotohanan, na laman mo yung aral ng Diyos, huwag mong itatakwil. Dapat matanggap mo. Maaring magkaroon ng awa ang Diyos sa'yo. Pero kung halimbawa, buong buhay mo, ayaw mong gumawa ng mabuti, buong buhay mo, puro masama, tapos nakakilala ka ng mabuti, nagkaroon ka ng chance, makarinig ng aral. Tapos nung marinig mo, binaliwala mo, ang sabi sa Biblia, hindi ka pwedeng mapatawad nun. Sa 1:24 ng Kawikaan, sa hiligay nun, Bangod nga nagpanawag ako, kag kamo nagdumili, ginuntay ko ang akon kamot, kag wala sing tao nga nagsapak, kundi ginpakawala sing pulos ninyo ang tanan ko nga laygay, kag wala magpati sang akon pagsabdong. Ako man magakadlaw sa adlaw sang inyo kalalatan, magauligyat ako kung mag-abot ang inyo kahadlok. Kung mag-abot ang inyo kahadlok subong sang unos, kag ang inyo kalalatan mag-abot subong sang buhawi. Kung mag-abot sa inyo ang kasakit kag ang kalisod, niyan tawgon nila ako, apang hindi ako magsabat. Pangitaon nila ako, sing nagatinguha, apang hindi nila ako makita. Tungod nga gindumta nila ang ihibalo, kag wala magpili sang kahadlok sa Ginoo.
No, tungod nga gindumtan nila ang ihibalo kag wala magpili sang kahadlok sa Ginoo. Pagka hindi mo sinunod yung Diyos, nagkaroon ka ng chance, meron kang chance, may pagkakataon kang sumunod, hindi mo tinanggap, mahirap kang mapatawad, kapatid. Naintindihan mo, kapatid na Abe? Oo, Brad. Magandang salamat. Daghan salamat, Gid. Sige po, salamat sa inyo dyan sa mga taga Negros Occidental. Anyayahan ko si kapatid na Abe, no? Makinig kayo po sa doktrina, kapatid na Abe, para matutunan niyo yung aral ni Kristo habang may panahon pa. Huwag kang mag-intay ng kamatayan, malapit ng mamatay, saka ka na lang magsisisi. Huwag ganon, kapatid na Abe. Habang may panahon pa tayo, matuto na tayong gumawa ng kabutihan. Habang may panahon pa, huwag kang maghintay nung malapit ka nang mamatay. Ay, nako, masama yun. Nakasulat yun sa Biblia, Galacia 6:10. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Salita ni San Pablong sinulat na salita ng Diyos, ang sabi, samantalang tayo'y may pagkakataon. Sabi sa Hiligay nun, Gani niyan sa may kahigayunan kita, magbuhat kita sang maayo. ayon, sa may kahigayunan kita, magbuhat kita sang maayo. Ayon sa tanan nga tao. Kailangan sa may kahigayunan kita, magbuhat kita sang maayo. Pakinggan mo, compare mo, pagtularin mo, paghambingin mo, para makita mo kung totoo, kung hindi. Makinig po kayo ng doktrina. Ito po ay maaaring makarating sa inyo minsan lang sa isang buhay natin. Once in a lifetime na magkaroon tayo ng encounter sa katotohanan. It's a very rare opportunity na magkaroon tayo ng pagkakataong umalam ng totoong aral ng Diyos, pag-aaral ng doktrina ng Panginoong Hesus. Samahan nawa tayo ng Panginoon. Patuloy tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at puntahan po natin ang Basco, Batanes. Nandun po ating mga panauhin kasama si kapatid na Rolando Pascual. Go ahead, Batanes, please. Po, kapatid na Eli, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. At ang magtatanong po dito sa Basco, Batanes, isa po siyang Katoliko. Ito po siya. Ang tanong ko lang po, brother, bakit po ba isang napakalaking issue po sa kapatiran po yung pagsamba po ng mga Katoliko sa mga imahe or ligat? Do para po sa akin, kasi isa po akong Katoliko, nandyan po yung imahe po ng certain saints or ligat, hindi dahil yung sculpture po yung sinasamba ko, kundi parang remembering po na like picture ng po niya, pero yung panalangin ko po yung galing po sa kalooban po. So, ang pangalawang tanong ko po, ano po bang magandang paliwanag kung bakit masama po yung paggawa ng mga imahe at pagdasal po sa harapan nito? Alam mo, kapatid, hindi naman natin kailangan ng paliwanag ng kahit na sino. Ang kailangan natin, sumunod sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos kasi ang makakapagligtas sa atin. Ang salita ng Diyos kaya dinala sa lupa ng Panginoong Hesus para gumawa ng pagliligtas, pagtutuwid, pagtuturo ng katotohanan. Yun ang dahil kaya may salita ang Diyos sa atin. Kaya nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Hindi natin kailangan ng paliwanag pa ng kahit na sino. At ang salita ng Diyos ganito, no? Pakinggan mo, sabi mo, Katoliko ka, ha? Siguro, alam mo naman yung sasabihin ko sa'yo, no? Yung pasyon, ang Katoliko may gawa nun. Yung pasyong Henesis,
ni Padre Mariano Pilapil ng Katoliko at saka yung Pasyong Candaba ni Padre Aniceto de la Merced. No? Yang mga pasyon na yan, binabasa yan sa Pilipinas pagkamahal na araw. Ang sabi dun sa pasyon, ganito, huwag kang magagalit, pasyon ng Katoliko ito. Doon sa Pasyong Katoliko, ang sabi ay, sukat mong maalaman sa sulat na papalaman. Ang sulat, yun yung Biblia. Kasi yung mga ibang sinasabi sa pasyon, kinopya ni Padre Pilapil sa Biblia. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman. Ang poong Diyos nga lamang, siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. Ayon, ang liwanag ang poong Diyos lamang. Yung salitang lamang, isa lang ang sasambahin mo. Siya mo lang luluhuran, yung Diyos na may lalang sa atin. Yun ang sinasabi sa Biblia, 95:6 ng awit. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ang luluhuran natin yung may lalang sa atin. Hindi yung ginawa natin. Mali kasi yun, sumamba ka, lumuhod ka sa ginawa ng tao. Ang dapat naluhuran natin yung gumawa sa atin. Basahin natin ng 1:25 ng Roma. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Ayun, pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Nagsisamba sila, naglingkod sila sa nilalang. Si Maria nilalang. Ang mga anghel nilalang. Si Pedro nilalang. Lumuluhod sila kay Pedro, lumuluhod sila kay Maria, lumuluhod sila sa mga estatwa na ginawa ng kamay ng tao. Mali yun kasinungalingan yun. Sabi ng Biblia, kapatid, hindi mo kailangan ng paliwanag ng kahit na sino. Hindi rin ako magpapaliwanag, yan ang sinabi ng Biblia. Kasinungalingan na imbis na ang paglingkuran mo, yung lumalang, maglingkod ka sa nilalang, baligtad. Dapat ang paglingkuran yung lumalang, hindi yung nilalang. Lalo na yung ginawa ng kamay. Basahin natin ang 17 ng gawa ng mga apostol. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Yun, hindi natin dapat man lang isipin na may pagka-Diyos sa ginto, sa pilak, sa bato, sa kahoy, sa tanso, sa plastic, na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Bawal ng Diyos yun Alam mo kapatid, kahit ano pa isipin mo, iniisip mo, hindi naman ito sinasamba ko ang Diyos kung hindi talaga pinasamba mo, ang Diyos talaga, ba't inilalagay mo pa sa harap mo yan? Ba't kailangan mo ilagay? Bawal nga ng Diyos yan. Pakinggan mo sa 5:7 ng Deuteronomio. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin ng nangapopuot sa akin.
Napakaliwanag niyan eh. Anong paliwanag ang kailangan dyan? Pwede pa bang magpaliwanag dyan? Iisip ka pa ba niyan? O kung ano pang guguni-gunihin mo o i-imaginein mo? Sabi ng Diyos huwag kang gagawa para sa'yo ng larawang inanyuan. Ayun, mga iskultura. Nakawangis ng anumang anyo sa taas sa langit, sa ibaba sa lupa, o sa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Napakaliwanag na yan eh. Ano pa ba papaliwanag mo dyan? Bawal nga yukuran yan eh. Bawal. Kahit ano pa sabihin mo, hindi naman sila ang pinananalanginan ko eh. Kung hindi nga sila, ba't nilalagay mo sa harap mo? Ba't ka lumuluhod sa kanila? Ano bang klaseng filosofya yon? Kasi hindi naman ganun ang pagsamba sa Diyos na may haharapin ka, lalagyan bulaklak, lalagyan mo ng kandila. Wala namang ganun eh. Ang pagsamba sa Diyos, pagsamba sa katotohanan at sa Espiritu. Pag Espiritu, walang kahit anumang materya. Pakinggan mo 4:23 ng Juan. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yon, maliwanag yon kapatid. Ang salita ng Diyos pakikinggan natin. Sabi ng Biblia, dumarating ang oras at ngayon nga, sabi ng Panginoong Hesus, sasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu. Di walang ribulto. Espiritu yun eh. Meron ba ribulto yung Espiritu? Ang Diyos ay Espiritu. Ang sa Kanya'y nagsisisamba, kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ayun ang pagsamba sa Diyos, kapatid. Walang kandila, walang bulaklak, walang kung ano-anong mga paraphernalia. Napakatapos luluhuran mo pa. Kakaskasin pa ng panyo, hahalikan mo pa. Tapos sasabihin mo nga, hindi ko sinasamba yun. Hindi mo sinasamba, hinahalikan mo na nga. Nilalagyan mo pa ng bulaklak. Ay, ginagalang ko lang palusot lang yon. O, sige, ginagalang mo, tanggapin ko. Nanay mo, tatay mo, may retrato ba? Oo. O, ginagalang mo ba retrato ng tatay mo, nanay mo? Oo. Nilalagyan mo ba ng kandila? Nilalagyan mo ng bulaklak araw-araw yung retrato ng tatay mo na iginagalang mo? Nananalangin ka ba sa retrato ng tatay mo? Niluluhuran mo ba? Iba yung paggalang kesa dun sa pagsamba. Pag niluluhuran mo na, bawal na ng Diyos. Sukat mong maalaman sa sulat na papalaman ang poong Diyos nga lamang. Siyang dapat na luhuran at sambahin gabit araw. O kita mo, ang Diyos lang pala luluhuran, may load ka ng load kay Pedro. Yung si Pedro, nung nabubuhay pa, niluhuran ni Cornelio Pinagbawalan siya ni Pedro Yung tunay na Pedro, nasa Biblia, niluhuran, pinigilan niya. Basahin natin ang 10:25 ng Gawa. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kaniyang paanan at siya'y sinamba. Datapwat, itinindig siya ni Pedro na sinasabi, "Magtindig ka, ako man ay tao rin." Nakita mo, yung talagang Pedro ano sabi ni Pedro kay Cornelio nung lumuhod siya kay Pedro? Tumindig ka, tao rin ako. Huwag ka sasamba sa akin. Mismo nga yung anghel Yung anghel, hindi tao yon. Nung lumuhod si Juan, pinagbawalan siya nung anghel. Basahin natin ang 22:8 ng Apokalipsis. At akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At ng aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba
sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Kahit yung anghel ayaw paluhurin si Juan sa kanya eh. Lumuhod siya sa harap ng anghel eh. Sabi ng anghel, wag mong gagawin yan. Masama yan. Di tama yan. Bakit? Kapwa mo rin ako alipin. Nilalang din ako. Ang dapat sambahin yung lumalang. Eh kaya kung halimbawa si Maria buhay, nako, hindi ka pwede lumuhod kay Maria. Papagbawalan ka ni Maria. Yung talagang Maria, walang taong lumuhod doon. Hindi pumayag si Maria sa buong buhay niya na niluhuran siya ng kahit na sinong tao. Bakit? Bawal kasi eh. Hindi mo kailangan ng paliwanag o opinyon, kapatid. Huwag ka maniniwala sa opinyon. Ay, hindi naman eka sinasamba yan eh. Yan eka ginagalang lang. Sabi mo. Pero ang sabi ng Biblia, huwag kang luluhod. Ha? Huwag kang mananalangin sa kanila. Eh, ang ginagawa mo, lumuluhod ka talaga, nananalangin ka. Hinahalikan mo pa nga eh. Kaya alam mo kapatid, huwag kayong magagalit. Kahit anong pangangatwiran ng gawin nyo, bawal yan. Na sumamba ka kahit kanino pang iba. Ang Diyos lang ang sinasamba. Hindi ang apostol, hindi si Maria, hindi ang anghel, hindi ang arkanghel. Bawal ng Diyos yan. Ang tunay na pagsamba, sasamba ka sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ang sa Kanya'y nagsisisamba, kinakailangang sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yun ang aking masasabi, kapatid na Juliana, ipagpaumanhin mo kung meron akong nasabing labag sa kalooban mo. Narinig ko kasi yung tanong mo, galing yun sa isang kaisipang clear. Naniniwala ako, maaluwalas ang isip mo. Kaya lang, ay maaaring nailigaw ka sa paniniwala. Eh, gusto kitang mabahaginan nung aral ng Diyos na nasa Biblia. May Biblia ka naman eh. Basahin mo, yun din ang nakasulat. Huwag kang luluhod sa mga nilalang. Yun ang sinasabi. Huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuan. Salamat sa iyong pagdalo, kapatid na Juliana. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon. Lipat po tayo ng Lian, Batangas. Nandun si kapatid na Edwin Magdarog at ating mga panauhin. Batangas, go ahead please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. At mula po dito sa Barangay Binubusan sa Lian, Batangas. At ang magtatanong po dito, kapatid na Daniel, kay kapatid na Eli, si kapatid na Leodegario Bailosis Sr. 84 years old po siya, dati po siyang Katoliko, pero tumiwalag na raw po siya mula nang maintindihan niya ang pangangaral ng kapatid na Eli. Ngayon po ay nagsusuri po siya. Sige po, kapatid. Maraming salamat sa pagkakataong binigay niyo sa akin. Ang akin pong katanungan ay tungkol sa Apokalipsis 20, yung 1,000 taon. Ang tanong ko ay, sa loob ng 1,000 taon na nakakulong o nakagapo si Satanas, ay wala na pong kaguluhang nangyayari sa ating daigdig. At ang kasunod po niyan, kailan po mangyayari ito o nangyari na po ba ito ang 1,000 taon? Ito po ang unang katanungan po. Salamat sa pagdalo mo, kapatid na Leodegario. Yung 1,000 taon, di pa nangyayari yun, kapatid. Mangyayari lang yun pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli. Basahin natin ang 24 ng Apokalipsis. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagka nabuhay na yung mga kay Kristo, sa unang pagkabuhay na maguli,
Ang kasunod nun, maghahari sila, yung mga nabuhay, na patay na mga kay Kristo, mga banal, mga sumunod, bubuhayin. Pagkatapos nilang mabuhay, maghahari silang kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Hindi pa nangyayari yan kasi hindi pa naman nabubuhay mga patay, kapatid eh. Ngayon, pag nabuhay na yung mga patay sa unang pagkabuhay na maguli, na tinatawag sa Biblia, maghahari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Doon sa loob ng 1,000 taon na yon, nakakulong naman si Satanas. Tuloy natin yung binabasa natin sa Apokalipsis Kapitulo 20, versikulo 1. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulid sa kalaliman at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Ang nalolooban ng 1,000 taon mula sa pagkabuhay ng mga patay na maghahari sila kasama ni Kristo, ang Diablo naman sa nalolooban ng 1,000 taon, kinulong naman. Ano? Ang tanong mo, meron pa bang kaguluhang mangyayari sa mundo, sa daigdig, sa loob ng 1,000 taon na wala na si Satanas? Alam mo kapatid, ganito. Si Kristo naghahari sa iglesia, di ba? Nung una, naghahari siya sa iglesia. May nanggugulo pa rin eh. Hindi naman lahat ng gulo galing kay Satanas eh. Kapatid na Lidigario. Hindi lahat ng gulo galing kay Satanas. May galing din sa tao. Akala kasi natin lahat ng gulo, lahat ng mga masasama galing kay Satanas. Ang tao meron ding sariling kasamaan. Kahit wala si Satanas, pwede ring sumama ang isang tao sa kanyang sarili. Basahin natin ang Santiago 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Yun, merong sariling masamang pita ang tao eh. Iba yung pita na inuudyok ni Satanas. Ang tao, merong sariling masamang pita, kapatid na Lidigario. Ang tao natutukso pag nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Nahihikayat siya ng sarili niyang masamang pita. Ayon. Kita mo? Ano ibig kong sabihin? Ba't ko binabasa ito? Kasi kung lahat ng gulo, lahat ng kasalanan galing kay Satanas, hindi paparusahan ng Diyos ang tao. Dapat si Satanas lang ang parusahan. Siya pinanggalingan ng lahat ng masama eh. Pero hindi, kaya nga may tao ring paparusahan kasi ginawa mo yung masama, hindi dahil sa tinukso ka ni Satanas. Ginawa mo yung masama dahil gusto mo ring gumawa ng masama. Para rin yung mga ibang anghel. Merong ibang anghel nagrebelde rin sa Diyos, hindi naman dahil kay Satanas lang eh. Merong mga anghel sa kanilang sarili, nagrebelde sa Diyos, kaya nga hindi sila rin pinatawad ng Diyos eh. 2 Pedro 2:4. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kalaliman upang ilaan sa paghuhukom. Tamo, merong mga anghel eh, hindi naman sila tinukso ni Satanas dahil ang mga anghel malalakas yan eh. Pero sa kanilang sariling kagustuhan, ano ang ginawa ng mga anghel na ito? Kaya hindi sila pinatawad ng Diyos. Basahin natin ang Judas 1:6. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Ayon, sabi ni San Judas, may mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan. Ayon, may mga naging masamang anghel dahil kay Satanas.
Pero merong mga anghel, hindi dahil kay Satanas sila naging masama. Sila mismo ang kusa. Sinasabi ni San Judas, mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan. Iniwanan ng kanilang sariling tahanan. Sa kanilang sariling kusa, lumabag sila sa pamunuan ng Diyos. Kasi ang mga anghel may pamunuan po yan eh. Kaya nga may tinatawag na arkanghel. Yung arkanghel, yun po prinsipe ng mga anghel, kagaya ni Miguel. Pangunahin siya sa mga anghel. May mga anghel ayaw pasakop kay Miguel, iniwanan yung pamamahala ni Miguel, nagsarili. Yun ngayon ang mga naging demonyo. Hindi po lahat ng anghel sumama dahil kay Satanas. Gaya rin naman ng tao. Hindi lahat ng tao sumasama dahil kay Satanas. May tao na kahit sa sarili niyang masamang pita, sumasama siya, gumagawa siya ng masama. Ang tanong ng kapatid na Leodegario, sa loob ba ng 1,000 taon, nakulong na si Satanas, wala nang mangyayaring kaguluhan o mga masasamang bagay? Meron pong mga tao, mismong sa loob ng 1,000 taon, hindi pa rin maniniwala kay Kristo. Pakinggan nyo sa Apokalipsis. Ganito ang ating mababasa. 9:20. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyusang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nangakakakita, ni nangakaririnig man, ni nangakalalakad man. At sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Merong mga tao, kahit na nakararamdam na ng mga parusa ng Diyos, hindi pa rin nagsisisi. Kaya meron talagang taong mga masasama na sumama, hindi lang dahil kay Satanas, kundi dahil sa kanilang sariling masasamang pita, kapatid. Kasi kung totoo na si Satanas ang may kagagawa ng lahat ng kasamaan, dapat walang taong maparusahan. Dapat patawarin lahat ng Diyos. Pero bakit may mga taong paparusahan? Kasi meron siyang sarili niyang kasamaan. 18:20 ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasakanya at ang kasamaan ng masama ay sasakanya. Ayon, ang hustisya ng Diyos, kahit sumama yung ama, hindi naman madadamay ang anak eh. Kahit sumama yung anak, hindi rin naman madadamay ang ama. Ang katwiran ng Diyos, yung katwiran ng wika ng matuwid, nasa Kanya yon. Yung kasamaan ng masama, nasa Kanya yon. Kaya mayroong Kanyang sariling kasamaan ng tao. Dahil doon, hindi siya maliligtas, paparusahan siya ng Diyos. Sa kasamaang ginawa niyang pansarili, hindi siya pinilit, hindi siya tinukso, inisip niyang gumawa ng masama, yon ang dahil kaya nagpaparusa ang Diyos. Pakinggan mo sa isang talata ng Henesis, Kapitulo 6. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. Yon, merong mga tao nakita ang Diyos na mabigat ang kasamaan, ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso, pawang masama lamang parati. Kaya meron pong mga tao talaga, masasama ang isip, masasama ang puso. Kahit na alisin mo pa si Satanas, meron pa ring masasamang mga tao. Yun ang dapat nating maintindihan. Kaya makakita mo yung senaryo sa 1,000 taon, sa 1,000 taon na yon na maghahari si Kristo, meron doon na maniniwala, meron doon magsisisi, meron doon maliligtas pa kasi sabi ng Biblia, yun yung mga nalabi sa binhi ng babae. Yung nalabi, kasi kaya nalabi,
Pagka nakuha na yung mga una, sa unang pagkabuhay na mag-uli, meron pang malalabi sa binhi ng babae, 12:17 ng Apokalipsis. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Merong nalabi pa sa binhi Pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli, kaya nga meron pang 1,000 taon meron pang meron pang matitira ron na tinatawag sa Biblia na binhi pa ng babae na maliligtas. Kaya kapatid, meron pang silbi yung 1,000 taon sa pagliligtas, maghahari pa si Kristo. Pero hindi lahat ng tao noon maliligtas kasi merong hindi magsisisi, merong mananatili sa kanilang kasamaan. Sana naunawaan mo, kapatid na Leo de Gario. Naunawa ko po. Ang pangalawa ko pong katanungan ay tungkol sa Mateo 10, talata 34 hanggang 36. Ang paniniwala ko po, ang Panginoong Kristo ay sinugo ng Diyos Ama upang mangaral at para sa ating kaligtasan. Ang Panginoong Kristo ay pag-ibig at siya ay laging mababati sa kanyang mga alagad ng peace be with you. Kaya itong talata ni Mateo ay parang taliwas sa mga paniniwala ko. Kapatid, walang taliwas na salita ang Diyos. Masama isipin mo yan na mayroong taliwas na salita ang Diyos. Basahin natin ang 8:8 ng Kawikaan hanggang 9. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Yon, maliwanag yon. Ang lahat ng salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Kanino walang liko? Malinaw sa kanyang nakakaunawa. Pag hindi ka nakakaunawa, magkakakontradiksyon nga. Pero kung nakakaunawa ka, hindi kontradiksyon ang salita ng Diyos. Walang kahit isang kontradiksyon sa Biblia. Pakita ko sa iyo, kapatid, yung binigay mong talata, 10:31, 34, saka 36. Basahin natin. Huwag nga kayong mga takot. Kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapwat, sino mang sa aking magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Ganito kapatid, pag-aralan natin yung konteksto. Sabi niya, yung magmakahiya sa akin sa gitna ng mga tao, ikakahiya ko rin siya sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Dalawang klase ang tao sa lupa. Isang tumatanggap kay Kristo, isang ikinahihiya si Kristo, ayaw kay Kristo. Dalawang klase, tandaan mo kapatid. Isang tumatanggap at saka isang ayaw tumanggap. Isang ikinararangal si Kristo, isang ikinahihiya si Kristo. So, dalawang tao ang nasa lupa na dinatnan ni Kristo. Sabi niya ngayon, hindi ako nagdala ng kapayapaan sa lupa, kundi tabak. Bakit ganon? Para bang walang kapayapaan siyang dala, kundi tabak. Maliwanag naman, para kung uunawain mo, hindi siya nagdala ng kapayapaan sa lupa. Wala ba siyang dalang kapayapaan? Meron. Basahin natin kung may dala siyang kapayapaan. 14:27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo.
Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Maliwanag dito, no? Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Kanino? Hindi sa sanlibutan. Sa mga lingkod niya, sa mga tagasunod niya. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Iba pala yung kapayapaang panlupa o pang sanlibutan, iba yung kapayapaang para sa lingkod ni Kristo. Ang tunay na kapayapaang mula kay Kristo, nasa kanyang mga lingkod. Pero yung ayaw tumanggap sa kanya, yung nahihiya, ikinahihiya siya, hindi tatanggap yun ng kapayapaan sa kanya. Kasi yung kanyang daladalang kapayapaan para sa kanyang mga lingkod, hindi para sa sanlibutan. Kaya ang mangyayari, yung tatanggap ng kapayapaang bigay ni Kristo, magkakaroon ngayon ng pagkakaiba doon sa ayaw tumanggap ng kapayapaang galing kay Kristo. Ano magiging resulta? Basahin natin ng patuloy sa 35. Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Yun pala naman ang ibig sabihin ni Kristo eh. Hindi siya nagdala ng kapayapaan sa lupa dun sa mga taong ayaw kumilala sa kanya. Kaya, halimbawa, yung anak kumilala kay Kristo, yung ama ayaw namang kumilala, magkakaroon ng pagkakaawa yung ama't anak dahil kay Kristo. Halimbawa, tinanggap ng isang anak si Kristo, yung tatay niya na may lasenggo ayaw tanggapin, may gera silang dalawa ngayon. Halimbawa, yung biyanang babae tumanggap kay Kristo, yun namang manugang na babae ayaw tanggapin si Kristo, doon sa biyanang babae, walang kapayapaan. Pero doon sa tumanggap kay Kristo, may kapayapaan siya. Bakit? Kasi yung kapayapaang dala ni Kristo, hindi para sa sanlibutan na gumagawa ng mali. Na gumagawa ka na ng mali, payapa ka pa, lasenggo ka na, payapa ka pa, ikaw babaero na, payapa pa rin ang puso mo, wala kang alalahanin sa ginagawa mong masama. Sa isang Kristiyano, ang kapayapaan ay ang kapayapaan ng puso at isip na sa paggawa ng kabutihan at pagsunod kay Kristo. Yung ayaw sumunod kay Kristo, ang kanilang gusto, lasingan, droga, maling gawain, mga bisyo. Paano kayo magkakasundo nung isang tumanggap kay Kristo? Kaya magkakaaway. At pag dumating ang panahon na halimbawa, yung tatay mo, mas gusto yung kalayawan kaysa kay Kristo, ang sabi ni Kristo, ang umibig sa kanyang ama, higit sa akin, di karapat-dapat sa akin. Doon sa mga tiempo na yon, mararamdaman mo, may kapayapaan ka kay Kristo, pero meron kayong kontra ng tatay mo. Dahil yung tatay mo'y lasenggo. May kapayapaan ang lingkod ni Kristo, pero may kontra yung biyenan mo sa'yo. May kapayapaan ang isang ina na tumanggap kay Kristo, yun naman kanyang anak na babae ayaw kay Kristo, meron silang kontra. Hindi naman na ibig sabihin nun gera. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang sila magkakasundo dahil sa dala ni Kristo. Ano ba yung dala ni Kristo? Tabak. Ano ba yung tabak na dala ni Kristo? Basahin natin ang Apokalipsis. Ganito ang ating mababasa. Kung ano yung tabak na yon, 19:11 ng Apokalipsis. At nakita kong bukas ang langit, at narito ang isang kabayong maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema, at siya'y may isang pangalang nakasulat
na sino man ay di nakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamta ng mahalagang linong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa bibig niya yung berbo ng Diyos na tinatawag na ang berbo ng Diyos, sa bibig niya lumalabas ang isang tabak na matalas. Nakahanda siya para makipaggera. May hukbo siyang pinangungunahan, mga nakasakay sa babayong puti. So, naglalarawan niya ng digma. Ang kanyang daladala, nasa bibig niya lumalabas, tabak. Alin ba yung tabak na yon na lumalabas sa bibig ng berbo? Basahin natin yung 6:17 ng Efeso. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Kaya pala yung tabak lumalabas sa bibig, kasi salita pala ng Diyos yun. Kaya sabi ni Kristo, huwag niyong isiping nagdala ako sa lupa ng kapayapaan. Ang dala ko, tabak. Alin yun? Yung salita ng Diyos. Dahil dun sa salita ng Diyos na yon, pag tinanggap ng tatay, tinanggihan ng anak, magkakagalit yung mag-ama. Pag yung tabak na yon, nadala ni Kristo, tinanggap ng ina, tinanggihan naman ng anak na babae, magkakagalit silang dalawa. Yun ang kahulugan nun, kapatid na Leodegario. Sana naunawaan mo. Salamat po. Naunawaan po. Salamat. Salamat sa Panginoon. Kapatid na Daniel, tuloy tayo. Opo, kapatid na Eli, at samantala puntahan muna po natin ang Apalit, Pampanga. At nandun po ang kapatid na Don at kapatid na Ato Tobias sa ating pong convention center. Go ahead, Apalit, please. Opo, salamat sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. At muli nagkaroon ng pagkakataon ng ating pong mga panauhin na makapakinig at makapagtanong ng kanilang mga suliranin sa pananampalataya. Dito po sa Apalit ay meron din po tayong magtatanong, kapatid na Ato. Ako po, kapatid na Don, salamat po sa Diyos. At ang ating pong bisita magtatanong, si kapatid na Ariel Chin. Ang kanya pong dating reliyon, Iglesia po ni Cristo. At sa ngayon po, kasalukuyan nagsusuri. Sige po, kapatid na Ariel, pwede na po kayo magtanong kay kapatid na Eli. Ang tanong ko po, sa dami po ng relihiyon natin ngayon, may mga talata pa po silang ginagamit para sa masabing sila po ay ang tunay. Sa relihiyon po ninyo, Brother Eli, ano po ba ang basihan ninyo para masabi po ninyo na kayo po ang tunay na iglesia na sa Diyos? Salamat kapatid na Ariel sa pagdalo. Alam mo, sa tanong mo, ikinalulungkot ko, dapat mauna ang Diyos na magsabi sa atin na tayo sa Kanya bago tayo buong tiwalang makapagsabing tayo'y sa Diyos. Meron kasi nagsasabi sila'y sa Diyos, pero nangungwarta lang sa tao Basahin natin ang Mikas 3:11. Ang mga pangulo niya ay nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya ay nangagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya ay nanganghuhula dahil sa salapi. Gayon may sila'y sasandal sa Panginoon at mangagsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasama ang darating sa akin. Merong mga mangangaral, nangangwarta lang Pero ang sabi, hindi ba tayo sa Diyos? Ang Panginoon nasa atin. Sa labas, walang kaligtasan. Lahat ng nasa labas, sentensyado sa apoy. Sila lang ang maliligtas. Yun ang paniwala niya. Kasi may mga iglesyang nagsasabi sila'y sa Diyos, sila'y sa Diyos. Pero alam mo ang prinsipyo ng katotohanan, kapatid? 2 Korinto 10:18.
Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kaniyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ayon. Kung ikaw lang ang magtatagubilin sa sarili mo, you are going to approve yourself. Hindi ka tanggap-tanggap yun eh. What is approved ay yung ipinagtatagubilin ng Panginoon. Iba yung sabihin ng Diyos na ikaw ay Kanya, kaysa sabihin mong ikaw ay sa Diyos. Patunayan mo munang sinabi ng Diyos sa'yo na ikaw ay Kanya. Tapos masasabi mong may pagkakatiwala na ako nga ay sa Diyos kasi pinapatunayan ng Diyos na ako ay Kanya. Ngayon, sa tanong ng kapatid na rin, sa dami ng relihiyon ngayon, nagbabasa pa ng Biblia, yun ang mali sa pagkaniniwala kang sa Diyos ka. Wala namang patunay ang Diyos na ikaw nga ay Kanya. Tanong ng kapatid na Ariel, napakaganda, paano nyo masasabi na kayo ang tunay na iglesyang sa Diyos? Hindi ko sasabihin. Bayaan natin ang Diyos ang magsabi. Paano? Basahin natin ang 7:17 ng Juan, kapatid na Daniel. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saga ng kaniyang sarili, humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Datapwat, ang humahanap ng kaluwalhatian niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ayon, ang pagkakakilanlan pala para makapagtiwala kang sa Diyos ka, si Kristo mismo may sabi kung ang sino man tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Yung turo pala, kapatid, yung doktrina. Kung ang turo ay sa Diyos, o kung nagsasalita na mula sa sarili. Ang nagsasalitang mula sa sarili, naghahanap ng sariling kaluwalhatian. Pero ang humahanap ng kanyang sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo, sa kanya'y walang kalikuan. Ang ginagarantiyahan pala ng Diyos na totoo, yung mga ngaral na kung magsalita, ang sinasabi, salita ng Diyos, hindi kanyang sarili. Yun ang sinasabi ko, kapatid, para mapatunayan mo ang isang relihiyon totoong sa Diyos, ang basihan aral. Pag ang aral may halo na aral ng tao, inisip ng tao, nilagyan mo ng history, nilagyan mo ng kung ano-ano. Yan ang maliwanag na katunayan na hindi sapat na sabihin mo, sa Diyos ako, sa Diyos kami lang maliligtas, ligtas na nga kayo. Hindi sapat yon. Iba yung ang Diyos ang magsabing ikaw ay Kanya, kaysa sa ikaw ang mag-claim na ikaw ay sa Diyos. Para ngayon mapatunayang ikaw ay sa Diyos, kailangan yung doktrina, yun ang mapatunayan. Kung sino man nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung nagsasalita lang na mula sa sarili. Alam mo, kapatid na Ariel, sa amin, kung makikinig ka sana ng doktrina, kung ibig mo lang naman, di kita pinipilit, pwede kang makinig. Makikita mo yung turo sa kabuuan ng samahang ito. Unang-una, ang samahang ito tinatawag na Iglesia ng Diyos. Bakit Iglesia ng Diyos? Kasi ang may-ari ng Iglesia, ang Diyos, hindi naman si Kristo Para paniwalaan mo, kung siya nagtayo, siya na may-ari, basahin natin ang 3:4 ng Hebreo. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang general truth, bawat bahay may nagtayo. Pero lahat ng bagay, ang Diyos ang may tayo niyan Ang ultimate truth. Bakit? Itinayo mo bahay mo, literal na bahay. Sino nagtayo? Ikaw. Pero ang talagang ultimate truth, ang Diyos ang may tayo niyan. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw mismo, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa'yo. Yung bakal, yung bato, yung simento na itinayo mo sa Diyos yun, nung mayari kanino yan? Bahay mo. Pero ang ultimate truth, pati ikaw, pati yung bahay mo, sa Diyos ka. Ang may kapangyarihan sa iyo. Kaya nga pwedeng yung bahay mo masunog Pwedeng yung bahay mo magiba ng Diyos
sa isang natural calamity, pati ikaw eh. Ibig sabihin lang hindi dahil ang Kristo ay nagtayo ng iglesia, siya na ang may-ari iglesia para ang pangalan Iglesia ni Kristo. Na yun daw ang opisyal na pangalan. Hindi yan ang opisyal na pangalan kasi unang-una, ito nagtayo kaya Iglesia ni Kristo. Ang katawan kay Kristo kaya Iglesia ni Kristo. Alam mo kung susuriin mo yung general at saka ultimate truth, kanino ba yung katawan? Basahin nga natin ang unang Korinto, kapatid na Daniel, sa Kapitulo 12. Ganito ang ating mababasa sa 12:18, kapatid na Daniel. Datapwat ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Naglagay ng sangkap ng katawan, kapatid na Daniel. Ang Diyos po. Inilagay ng Diyos ang bawat isang sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Sino arkitekto ng katawan? Ang Diyos po. Ngayon. Kanino yung katawan? Ano ba yung katawan? Basahin muna natin kung ano yung katawan. 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Nang ang arkitekto ng katawan ay gumawa ng katawan, nilagyan niya ng ulo. Ang ulo ng katawan, si Kristo. Siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayun ang aral na nasa Biblia. Tanong, kanino ba yung katawan? Sino ba arkitekto nun? Tawag ng Biblia, katawan ni Kristo. Siya ulo katawan ni Kristo. Ibig ba sabihin iglesia ni Kristo? Hindi. Bakit? Yung ulot saka yung katawan, si Kristo ang ulo ng katawan. Pero yung buong katawan kasama si Kristo, kanino yon? 2:16 ng Efeso. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng sa kanya'y pinatayang pagkakaalit. Katawang sa Diyos. Bakit katawang sa Diyos? Kasi ang Diyos ang may-ari ng katawan pati si Kristo nga, ang Diyos ang may-ari Hindi ba? Ang tawag ni Pedro kay Kristo doon sa Lucas, basahin nga natin, kapatid na Daniel, yung 9:20 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Ikaw ang Kristo ng Diyos. Kaya nga pati si Kristo sa Diyos, siya ulo. Yung katawan ni Kristo, sino gumawa? Ang Diyos din. Kaya ang ultimate truth, sa Diyos yun. Kaya nga iglesia ng Diyos yung nasa Biblia. Sa talata ng Biblia, 11 beses binabanggit ang iglesia ng Diyos. Ang iglesia ni Kristo, wala. Ang nakasulat sa Biblia, mga iglesia ni Kristo, which in English is of Christ. No? Kasi dahil lang sa tatayo ko aking iglesia, kaya iglesia na ni Kristo. Hindi tinitingnan yung malalim na kahulugan. Umpisahan natin sa 16:13 ng Mateo, kapatid na Daniel. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At kanilang sinabi, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, at ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanyang sinabi sa kanila, datapot ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Nag-umpisa ang usapan, ano ba pagkakilala ng mga tao tungkol sa kanya? Ang sagot, iba-iba. Kayo, anong sagot nyo? Sabi sa mga apostol, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sabi ni Pedro. Mapalad ka, Simon. Hindi ipinahayag ito sa iyo ng laman at dugo. Ang nagpapahayag niyan sa iyo, ang Ama kong nasa langit. O di nag-uumpisa sa talatang ito, ang pahayag ng gagaling sa langit. Sinasabi ko naman sa iyo. Kung si Pedro na disipulo,
nakakapagpahayag nung nanggaling sa langit, itong anak ng Diyos, sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko aking iglesia. Itong pahayag na ito ni Kristo, saan galing ito? Kung yung pahayag ni Pedro galing sa langit, yung pahayag ni Kristo galing sa sarili niya, tingnan natin sa 12:49 ng Juan. Sa hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ayon, sa tiempo na yan, dapat maintindihan na nagsasalita sa pamamagitan ni Kristo. Itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng batong ito. Ang bato ay si Kristo. Kaya nga, third person sinasabi ko, yung first person, yung ko, sa iyo, second person, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, person in iglesia. Who is supposed to be the speaker? Yung first person, yun ang Ama. Second person, si Pedro. Third person, yung bato. Sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Ang nagmamay-ari ng iglesia, yung nagsasalita. Sino nagsasalita? Sabi ni Kristo, hindi ako nagsasalita sa aking sarili. Ang Amang nagsugo sa akin, nagbigay ng utos kung ano ang sasabihin ko, kung ano ang aking sasalitain. Kaya nung sabihin niya, itatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yun. Mula pa sa hula, salita ng Ama yun. Basahin natin ang 18 ng Deuteronomio. Ganito ang ating mababasa. Kapatid na Daniel. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Ayon, yung propetang tinutukoy na sabi ng Diyos kay Moises, palilitawin ko sa inyo ang isang propeta gaya mo, Moises. Ilalagay ko, salita ko sa bibig niya. Kaya yung propeta na yun, magsasalita ng salita ng Diyos. Si Kristo yun 3 ng Gawa 22. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siyang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Ano yan? Tuloy. At upang kanyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus. Kung pasahula kay Moises sa Deuteronomio, ang tinutukoy na propeta, lalagyan ng Diyos ng salita niya sa kanyang bibig, si Kristo. Kaya nung magkatawan tao si Kristo, ang pinagsasasabi niya galing sa Ama. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito. Ang bato si Kristo, third person. Ang first person yung nagsasalita, yun yung Ama. Ang kausap ay second person na si Pedro. Sinasabi ko, first person sa iyo, second person, Pedro. Ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person, si Kristo. Kasi kung si Kristo nagsasalita dyan, dapat sana, sinasabi ko sa iyo, na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ko, itatayo ko ang aking iglesia. Dapat ganun. Kasi siya pala yung bato at siya rin ang may-ari at siya rin ang nagtatayo. Pero hindi Alam kong mahirap matanggap basta-basta ito ng tao. Pero nagbabaka sakali akong mabuksan ang kalooban at ang kaisipan pagkaunawa ng kapwa. Kasi ang tanong nung kapatid na Ariel, napakalawak Ano ang basehan namin na ang relihiyon namin tama? Tama ito kasi ang nakasulat, Iglesia ng Diyos. Sa mas maraming talata, 11 talata ng Biblia. Sa regular na Biblia, sa maraming salin ng Biblia, walang Iglesia ni Kristo. Iisang Biblia ang gumamit nun. Yung singular na Iglesia ni Kristo, yun lang lamsa. Merong nakatikatihan ng utak na palitan yung Iglesia ng Panginoon, pinalitan ng Kristo, kaya Iglesia ni Kristo nasa lamsa. Yun lang ang Biblia ang nakalagay Iglesia ni Kristo, na singular. Pero yung lahat ng Biblia, meron tinatawag Churches of Christ, which are in Judea.
churches of Christ which are in Jerusalem. Ano yun? Yun nga yung iglesia ng Diyos. Yun ang totoo, kapatid. Ang nasa Biblia, iglesia ng Diyos. Yun ang pinapangaral ko. Ang aral na sinusunod namin, ang abulo yan, tuwing unang araw ng isang linggo. Wala kaming Huwebes, no? Wala kaming tanging handugan ng tanging handugan, lagak ng lagak, linggo-linggo. Wala nun. Wala sa Biblia yun eh. 16:1 hanggang 2 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. Sa atin, merong abulan tayo sa pasalamat kasi nakasulat sa Biblia yun, 13:15-16 ng Ebreo. Yung abulo yan pag nagpapasalamat. Saka yung abulo yan tuwing unang araw sa linggo. Pero wala tayong Huwebes, wala tayong laga. Yun ang pruweba ko, kapatid. Ano? Ang sa Diyos, ang aral ng nasa Biblia, yung nakasulat, yun ang dapat na batayan. Kung ang iglesia ba, o samahan ba, o mangangaral ba sa Diyos, ang nagpapatutuo sa kanya yung aral. Kung ang sino man tao, nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Ang turo ang nagpapakilala ng pagiging sa Diyos. Hindi ang kapilya, hindi ang dami ng miyembro, hindi ang tanda ng iglesia, hindi rin batayan yun. Ang batayan, turo, ang aral. Yun ang nagpapatutuo sa isang samahan kung sa Diyos. Pag ang aral ay totoo, galing sa Biblia, puro, walang dagdag, walang labis, yun ang sa Diyos. Kaya lang, hindi ko mapapatunayan sa iyo yan sa isang oras, kapatid na Ariel. Nanyayaan kitang makinig sa doktrina. Maraming salamat po. At sa iyo, pagpalaing ka nawa ng Panginoon, kapatid na Ariel. Magsuri ka, makinig ka sa doktrina, at idadalangin ko sa Diyos na samahan kanya. Mabubuksan ang isip mo kung pagkukumparahin mo yung natutunan mo dyan at saka yung, actually dito dyan sa Apalit, marami ka na dyan kalahi eh. At sana samahan ka ng Panginoon, kapatid. Maraming salamat po. Sige po, salamat po. At puntahan po natin ang Lucena City, kapatid na Roland Antonio. Go ahead, Lucena, please. Opo, kapatid na Daniel, narito po si kapatid na Jomar Kakbay, isa pong Katoliko po. Ang tanong ko po ay ako po ay nadoktrinahan na, ako po ay nagkadalawang isip kasi po baka po makagawa ng kasalanan na hindi sinasadya. Wala kang problema ron, kapatid. Kung hindi mo naman sinasadya, talagang ang tao nabibigla, kuminsan nagkakariringgan, kuminsan namalikmata ka. Ay ako, meron ganun pagkakataon eh. Sabi ko doon sa isang kapatid, kanina lang magkaharap tayo, ba't kanya nagtatanong sa akin ng ganyan? Saan mo tayo nagkaharap? Hindi ka ako, di ba kanina, dumalo ka ako, destino, nandiyan ka sa harap. Aba, yung pala yung nakita ko'y kamukha lang niya. Kasi kung ganun ang damit, hindi ko naman kasi pinagtititignan mabuti. Akala ko siya yun, yung pala hindi. Ang tao nagkakamali talaga, nagkakasala, nagkakariringgan, namamalikmata, kuminsan nabibingi, hindi narinig yung dapat marinig, nagkakasala. Kung ang problema mo lang magkakasala ka nang hindi sinasadya, napapatawad naman ng Diyos yun. Sa unang Juan 5:16, kapatid. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Ayo, kita mo, merong kasalanan, hindi naman ikamamatay, kundi mo naman sinasadya, hindi problema yon. At alam mo, ang pagkakaiba, pag ikaw ay naanib sa iglesyang totoo, nabautismohan ka ng tunay na bautismo, magkakaroon ka ng Espiritu ng Diyos na tutulong sa iyo para makaiwas ka sa mabibigat na kasalanan. 8:26 ng Roma. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan
dahil sa atin ng mga hibik na hindi may sa pananalita. Meron kang magiging espiritu katulong pag nabautismuhan ka para makaiwas ka sa mabibigat na kasalanan. Huwag mong alalahanin yun, kapatid. Magpabautismo. Ang pananampalataya ang mahalaga. Yung kinabukasan, ipagtiwala mo sa Diyos. Pwede kanyang ingatan sa pamamagitan ng espiritu na huwag kang makagawa ng kasalanang ikahihiwalay mo sa Diyos. Samahan ka nawa ng Diyos, kapatid na Jomar. Salamat po. Pangalawa pong tanong ngayon po. Ang Biblia po ba ay pinagawa ng Diyos o pinagawa ng tao? Pinagawa ng Diyos yan. Pinasulat nga ng Diyos yan sa mga propeta, kay Moises, sa mga apostol. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yung mga isinulat ng mga alagad, mga ebangelista, mga apostol, utos ng Diyos yan. Kaya ang Biblia, ipinagawa ng Diyos. Ang pinagsulat tao. Kasi kung ipapasulat niya sa manok, hindi mo maintindihan. Kapatid na Daniel? Okay po. Lipat na po tayo ng San Juan City. Andun po si kapatid na Danny Navales at kapatid na Jerry Cabanyero. Go ahead, San Juan. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos at ginanap at naganap dito ang ating Bible exposition. Ito po sa Barangay Salapan, San Juan City. At kasama ko po si kapatid na Danny Navales. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel, mula po dito sa San Juan. Ang magtatanong po ay isang kapatid natin na bisita, si Naliliosa Kainggoy, isang Katoliko ng Santa Mesa. Ito na po siya. Meron po akong isang anak, hindi po kami kasal ng aking kinakasama. Ako po ba ay nakakasala sa mata ng Diyos? Utos po ng Diyos ng magkakasala. Ano po ang verse na papakita nito? Ang pangalawa ko pong tanong, paano po namin malaman ang Church of God ay totoo po ba? Ay tunay na reliyon? Di ba katasagot-sagot ko lang na paano malalaman ang iglesia kung totoo? Yung kung nakikinig kayo kanina, yun yung sinagot ko na ang iglesia na nakikita mo kung tama ang relihiyon, kung tama sa pamamagitan ng turo. Uulitin ko lang para ma-refresh sa isip mo. Ewan ko lang kung napakinggan nyo kanina o kung hindi. Kasi pagka uulitin ko na naman ang sagot sa parehong tanong, naku po maiinip yung iba nating mga kababayan. Ang tunay na relihiyon o paglilingkod sa Diyos, makikilala mo sa turo. Dapat ang turo, puro sa Diyos galing. Walang turo ng tao na inihalo. Wala siyang sangkap na turo ng tao. Dapat puro sa Diyos. Yung 7:17, pakiulit nga natin, kapatid na Daniel. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Turo, doon mo makikita yun sa Diyos. Kaya inaanyayaan kita, kapatid na Liliosa, makinig ka nung aral ng doktrina. Yung turo, yun ang magpapatunay pag ang isang relihiyon ay sa Diyos o hindi. Pagka ang relihiyon may kasamang utos ng tao, isip ng tao, palatuntunan ng tao, walang kwentang relihiyon yon. 7:7 ng Marcos. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Kahit aling iglesyang nagtuturo ng aral na utos ng tao, bali walang kwenta lang ang pagsamba nun. Kahit sumamba ka araw-araw, kahit magputi ka pa ng Amerikana, kahit mag-abuloy ka ng katakot-takot ng dami, pag ang sinusunod mo, utos lang ng tao, walang kabuluhan yon, sabi ng Panginoon. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, ang itinuturo nila, aral at utos ng tao. Yon, hindi pa tinatanggap ng Diyos yon. Ang tunay na relihiyon, ang turo lang galing sa Diyos, walang dagdag, walang labis, walang kulang. Doon sa isang tanong mo, meron kang anak mo sa kinakasama mo ngayon na hindi kayo kasal. Hindi kayo kasal saan?
Ang lahat ng tunay na totoo, walang bayad. Gaya ng Ebanghelyo ni Kristo, pinangaral ng mga apostol, walang bayad. 11:7 ng ikalawang Korinto. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili upang kayo'y mangataas dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Ebanghelyo walang bayad. Kaya yung binyag walang bayad, yung kasal walang bayad. Kanino ka magpapakasal? Sa pastor? Mali rin yung kasal ng pastor Meron din pakimkim yun may pera rin involved dun At mali naman ang aral ng mga pastor. Kaya mas mabuti pa nga hindi ka kasal. Basta tapat lang kayo sa isa't isa, huwag kayong maglolokohan, pinagtitibay ng Diyos yung inyong pagsasama. 3 ng Galacia, versikulo 15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagka pinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Yun, sabi ni Pablo, bagaman ang pakikipagtipan, gawa lang ng tao. Walang namamagitan sa kanila, dalawa lang sila, nagtipan kayo. Gayon man, pagka pinagtibay, ibig sabihin, hindi kayo nagsisiraan, hindi kayo nagtataksil sa isa't isa sa tipan ninyo, kinikilala na ng Diyos yun. Mas mabuti pa nga yun kaysa pakasal ka sa maling kasal No? Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Sana naunawaan. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin ngayong gabing ito. At papasalamat po tayo sa lahat ng ating mga bisita na nakapagtanong. At of course, ang ating pong pasasalamat higit sa lahat ay sa Panginoon, sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin upang atin pong maidaos itong atin pong ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Minsan pa, salamat po sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon na makapaglingkod sa inyo.